Hindi mo na kailangan magpunta ng LTO para makapag-renew ng lisensya mo. Yan ang pinakabagong balita ng LTO sa atin ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na karamihan sa inyo ng mga nanonood na ay hindi pa nakasubscribe at saka nakafollow sa mga channels natin. Malaking tulong po ang inyong like, share, and comment. Tsaka syempre inyong pag-follow sa ating mga channels and pages para mas marami pang mga matuto sa mga videos natin katulad nito. Meron tayong dalawang proseso kung saan pwede kang mag-renew ng iyong lisensya online. Yung isa, old school process pa, at yung isa naman mas bago na gagamitan na ng app at literal na hindi mo na kailangang pumunta sa LTO office, pati medical exam mo, pati yung mga exam sa mga driver's enhancement program, online na. Panoorin nyo to hanggang matapos yung buong video para maginawang kayo. Alam mo ba na pwede ka na mag-renew ng lisensya mo, ng driver's license mo online? Iwas hassle, mas tipid sa pila, mas tipid sa oras. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bago tayo tumuloy dun sa mismong online renewal ng ating mga driver's license, review lang tayo ng konti kung magkano nga ba ang binabayaran kapag tayo ay magpaparenew ng lisensya. Kasi mapa-online yan or mapa-actual or physical na pupunta ka sa LTO offices, same din naman ang bayad niyan. Una, kailangan mo mag-secure ng Driving Enhancement Program. Libre lang naman yan. Makikita yan sa mga LTMS portal. Certificate yan na mapaprint natin. The license fee itself, ang presyo niyan kung hindi ako nagkakamali ay nasa 585 pesos. Yan ay kung on time ka magre-renew. Kapag naman na-expire ang lisensya mo ng isang araw hanggang isang taon, meron kang penalty na 75 pesos on top of the 585 pesos na babayaran mo. Kapag naman ang lisensya mo ay expired ng 1 to 2 years, ang penalty mo ay 150 pesos on top of the 585 pesos license fee. Kapag more than 2 years na, 225 pesos on top of the 585 pesos and so on. Kapag ang lisensya mo naman ay paso na ng 10 taon, grabe 10 taon, wala nang renewal option para sa'yo dahil back to square one ka. Ang ibig sabihin, ang pinakauna mong gagawin ay ang pagkuha ng student's permit. Ang ibang fees na maaari mo pang ma-incur kapag ikaw ay nagpaparenew ay halimbawa, gusto mong mag-change ng classification from non-pro to pro, meron lang yung additional na 100 pesos. Kapag gusto mong i-discuss natin yan in detail, mga brother, i-comment mo lang, change classification. Kapag ikaw naman ay magpapadagdag ng restriction code, ano yung mga restriction code, mga brother? Ito yung ano lang ba ang pwede mong imaneho? Motor, kotse, truck, bus, at iba-iba pa at gusto mong magpadagdag ng mga restrictions, ibig sabihin yung mga sasakyan na allowed ka imaneho, 100 pesos lang naman ang kailangan mo idagdag. Kung gusto nyo makita ang proseso kung paano magdagdag ng restriction code, comment nyo lang, LTO restriction code, para malaman natin kung alin sa mga yan ang feature natin sa mga susunod nating video. Bago tayo pumunta online, syempre may mga requirements tayo na kailangan munang kumpletuhin para tuloy-tuloy ang proseso at saka mas smooth. Una, syempre, kailangan mo yung lisensya mo, existing holder ka ng isang Philippine driver's license. Tapos take note, yung lisensya na i-renew mo online ay dapat hindi expired na mahigit sa 2 taon. Dapat rin ay nakakumpleto ka na ng Driving Enhancement Program. Yan naman, gaya ng sabi natin, libre lang naman yan sa mga LTMS portal website. Pero kung ikaw ay iti-take mo yan through a driving school or what, syempre yun yung mga may bayad. Magdedepende na lang yan sa driving school tsaka sa sasakyan na gusto mong magkaroon ng certificate. At kapag ikaw naman ay merong mga demerit points sa iyong lisensya, alam mo na yan, yung mga pasaway points mo, nasita ka, mga violations na ni-infer mo at yan ay mahigit sa 5, meron ka ng mga ibang mga courses pa na kailangan i-take para ikaw ay payagan na makapag-renew ng iyong lisensya. Pero sa araw na to, sa video na to, mag-focus lang tayo dun sa basic process, yung basic renewal lang ng lisensya without any demerit points, paano ito ginagawa online. Okay, reminder ito yung requirements. Application form na makuha na rin natin online. Kailangan din ng photocopy ng iyong medical certificate from any LTO accredited medical clinics. At saka yung completion ng iyong driving enhancement program. Certificate din lang naman yun. Online din naman yun if you're going to take it sa mga LTMS or LTO portal. Una na dapat natin gawin para makapag-renew ng lisensya online is dapat meron kang nakasetup na LTMS portal. Kung wala ka pa niyan, punta ka lang sa website na to, complete mo lang yung registration mo para magkaroon ng sarili mong LTMS account.
yan na kasi maging pinaka-basis ng lahat ng mga transactions mo through LTO para ma-take advantage mo yung mga process nila online. Once meron ka ng LTMS portal, mag-login ka lang, and then pindutin mo lang yung licensing dashboard na sa pinakakaliwayan if you're facing your computer or cellphone. Tapos, accept mo lang yan kung ano man yung mga magpa-pop up na user agreement, and then sa mismong application form na magpa-pop up sa screen mo, piliin mo lang yung driver's license na option. Meron kasi isang option yan, yung student permit. Again, renewal tayo ng lisensya mo, piliin mo yung driver's license. Pag napindot mo na yung driver's license, wag mo muna basta in-next. Importante to, wag mo muna in-next kasi kailangan mo pang i-upload yung sinasabi natin kanina na medical certificate mo. Picturean mo, gawin mong PDF file, i-upload mo din dyan sa page na yan. Merong button sa bandang baba bago mo pindutin yung next button. Pagkatapos naman yan, piliin mo lang yung option na renewal. Pagkapili mo or pagka-click mo dun sa renewal option, you will be prompted na mamili ng appointment schedule sa LTO office near you. Pag nakapili ka na, be sure to take note of the date and the time at saka syempre location. Baka sa ibang LTO office ka magpunta, napaka-importante nun, to make sure na hindi ka ma-hassle on the day na pupunta ka na at kukunin mo na yung nirenew mo na driver's license. Pagkapili mo or pagka-set up mo ng appointment date with LTO, you will now be prompted na bayaran yung mga fees, yung mga napag-usapan natin kanina. Pero this time, instead of paying sa LTO window o kaya naman pupunta ka sa kung anumang payment option, yung LTMS portal mo, nakalink na yan sa iba't ibang mga payment channels, katulad ng Maya, GCash, bank transfer, at iba pa. So, kumbaga, ito, purely online na lang talaga yung pag-asikaso, hindi ka napipila-pila pa. Once meron ka ng payment confirmation, ang advice ko is screenshot mo yung payment confirmation na yan. Ano lang yan? For documentation, just to be sure. Meron ka ng bukod sa prompt ng LTMS portal, meron ka pang additional documentation na nagpapatunay na ikaw ay nabayaran mo na yung pag-renew mo or yung fee mo sa pag-renew ng lisensya mo. Tapos yun na, pupunta ka na lang dun sa preferred date mo ng appointment sa LTO para i-claim na lang yung pinaka driver's license mo. Latest na balita to mga brother, hindi ito yung mga alam natin na online renewal ng lisensya dati kung saan pupunta ka pa rin ng LTO. Ito entirely hindi na talaga. Meron ka ng option na hihintayin mo na lang sa bahay mo pinakalisensya na nirenew mo. According nga sa LTO, ngayong hapon, the date today is 10/2025 mga brother. Yes, latest update to. Ay nag-launch si LTO ng application ng app kung saan maaari na natin gawin ang buong proseso ng pag-renew ng lisensya gamit lamang ang app na to. Ito na nga yung online driver's license renewal system kung saan ninanais ng LTO na mapasimplify, mas maging kombinyente at mas maging mabilis ang proseso ng pag-renew ng lisensya para sa atin. So may iwasan natin yung mga pila, may iwasan na natin yung aksaya sa oras, yung commute, lalong-lalo na ngayon tag-ulan. Tsaka syempre may iwasan na rin yung mga fixer na talaga namang isa sa mga salot sa lipunan. Para ma-access yung application na yan, you just have to download eGovPH. Yes, yung eGovPH na yan. Yung app na yan, baka sabihin nyo, meron na ako yan dati. Kasi marami ng mga services ng gobyerno na nakapaloob sa app na yan. But this time, nakapaloob na rin dyan sa app na yan, sa eGovPH, yung pag-renew natin ng lisensya natin. At syempre, available na yan to be downloaded from App Store for the iPhone users at saka sa Google Play. Once you have downloaded the eGovPH, kapag first-time user ka nito, you will be prompted to create an account. So ano mo lang, pipili ka kung ang magiging login mo ay either yung mobile number mo o kaya naman yung email address mo. Once you have selected the mode of login, fill out mo lang yung details na. Napaka-basic lang naman yan. Pangalan, address, at iba pa. Tapos next lang yan hanggang makarating ka sa pinaka-account mo na mismo. Once you are inside the eGovPH, meron kang iba't ibang mga icons sa may kita. I-scroll down mo lang konti sa baba kung saan may kita mo yung National Government Services na option. Pag pindot mo niyan, magkakaroon ka ng iba't ibang option. Yan ay mga iba't ibang ahensya na pwedeng maserbisyohan or pwedeng makaserbisyo sa'yo gamit yung app na to. But in this case, we will be focusing on the driver's license renewal online. So, i-type mo lang yung LTO. Pag appear ng LTO, magkakaroon ka ng tatlong option. Pag tinap mo yun, syempre pipigin mo yung online driver's license renewal. And then you just have to follow the prompt. In-next mo lang yan. May mga fields na kailangan kang i-fill out katulad ng mga name, address, and so on. Kakailanganin mo rin na i-upload yung current na driver's license mo or yung expiring na driver's license mo. Pipicturean mo yan, gamit pa rin yung app
para rekta na ma-upload sa eGov.ph. Once uploaded na yung driver's license mo, hintayin mo lang na ma-analyze ng system yung in-upload mo na driver's license card. At pag tapos na yan ma-analyze, just review the details. Ipepresenta sa'yo yung mga details na pinasok mo at kapag okay ka na, just hit the submit button. Sa puntong to, you will not be prompted na mag-picture. So, kailangan mo lang sundan yung standard. May guidelines naman yan kung ano yung mga dapat mong sundin once you are taking a picture of yourself. Di ba? Parang pag nasa LTO physical office tayo, pinipicturean tayo. Parang ganun din siya. So, tatanggalin ng mga salamin at iba pa, dapat hindi nakasombrero. Hindi rin naman yung sobrang iting-ngiti na parang halakhak. So, just follow yung mga process na yun or just follow yung mga reminders na yun para hindi ka na magpaulit-ulit ng picture. Para sa mas mabilis at hassle-free na pag-renew ng lisensya online, be sure lang mga brother na na-accomplish mo na itong mga to. Meron lang naman tayong 2 major requirements bago ka mag-complete nung renewal process. Una is yung medical exam. Hindi katulad dati na kailangan mo pang magpunta sa LTO accredited clinic tapos isi-secure mo yan tsaka mo ipapasa sa LTMS or LTO portal. Ito, nakakamangha din at nakakabilib at salamat kasi pati yung medical exam mo online na din. So inside the online driver's license renewal system, meron dyang option that says telemedicine. I-click mo lang yung option na yan, magbubook ka ng appointment and you obviously have to attend yung appointment na ibinook mo para ma-medical ka na. Pag tapos na yung medical examination mo, you will be given a soft copy ng parang pinaka-medical certificate mo na tapos ka na sa medical. Ang isa pang kailangan mong major requirement that you have to accomplish is yung DEP or yung Driver's Enhancement Program. Lahat kailangan yan. Kahit na magre-renew ka lang ng lisensya, kahit na taon-taon ka nang nagmamaneho, kailangan yan for license renewal. Pero ito naman, within the same platform, dun pa rin sa online driver's license renewal system, kung kanina telemedicine yung kiniklik natin, ngayon naman, ang ikiklik mo is yung ODEP or yung Online Driver's Enhancement Program. You just have to complete the course, completuhin mo yung exam, syempre make sure na ipapasa mo, at kapag okay na yan, then all set ka na. Again, dalawang major requirements yan. Medical at saka yung Driver's Enhancement Program na parehas sa app mo na rin gagawin. Galing, no? So, very good dyan. Kung talagang magpo-function yan ng swabe, malaking tulong yan sa ating mga Pilipino. Once completed ka na sa mga requirements na yan, ang next step, online payment. You will be asked to choose kung anong payment method ang gusto mo. Iba't ibang mga payment channels yan. Ikaw na lang ang bahala mamili katulad ng mga Maya, GCash at iba pa. At once paid ka na, magkakaroon ka ng prompt na transaction successful. Ibig sabihin, na-renew mo na yung lisensya mo nang hindi mo kinakailangan lumabas ng bahay mo at pumila at mag-commute at alam mo na, ang dami mong hassle na iniwasan dahil sa update na to. Napakalaking bagay niyan mga brother. Isa pa, yung pinaka-soft copy ng renewed driver's license mo, available na din sa eGov.ph app. Tandaan natin yung electronic version ng driver's license is as good as the physical card. So kung sakali nakalimutan mo yung lisensya mo sa bahay pero meron kang access sa app na to that contains your electronic driver's license, it is as good as the physical card. So hindi ka pwedeng sitahin ng driving without license. Ganun sa katindi. So, pero hindi rin naman pwede na pinicturan mo lang, ini-screenshot, bawal yun. It should come directly from the app para ma-consider na valid talaga yung driver's or yung electronic driver's license mo. Bukod sa pagkakaroon ng electronic driver's license, syempre, ginagamit natin yung driver's license sa ID natin bilang requirement sa opisina, sa mga financial institution at iba pa. Gusto pa rin natin ng physical card. Ang maganda nun, meron kang option na ipadala yung physical card mo sa LTO na pinakamalapit sa'yo o kaya naman sobrang busy ka o kaya taliwas yung oras ng trabaho mo sa oras ng LTO, pwede mo rin namang ipadala sa bahay mo, ipa-courier, ipa-deliver sa bahay mo. That's the entire process of the online driver's license renewal. Punta tayo sa ilang mga katanungan ng mga brother natin, lalo na sa mga nakarang LTO contents natin. May mga tanong sila about using the driver's license. Una, may nagtanong for some reason, pwede ba akong gumamit ng lisensya kahit na expired na?
hindi nga, kaya nga expired na eh. Kasi ang driver's license, there's just a limited or specified time frame kung saan allowed ka na magmaneho. Tandaan natin that drivers or having a driver's license is not a right, but it is a privilege na ibinibigay ng gobyerno. Kaya yan merong specified time at kaya din naman natin pinag-uusapan ang online renewal ng driver's license para mas less hassle na sa'yo. Tanong, kailangan ko pa ba ng driving test when renewing my driver's license? Ang sagot dyan, oo at hindi. Oo kapag ang lisensya mo ay expired na ng 2 taon o higit pa. Pero kung less than 2 years naman, hindi mo na kailangan ng actual driving test. At sa nadaanan na rin natin to kanina, sa mga nagtatanong, paano yan? Expired na lisensya ko, baka kung anong pang penalty ang pagdaanan ko. Pwede pa rin i-renew yung lisensya mo kasi minimal na lang naman yung fee. Kumbaga, 75 pesos is the minimal fee. Depende na lang kung gaano kahaba na expired na yung lisensya mo. Pero again, nabanggit na rin natin to kanina na pagdating ng 10 years nang expired yung lisensya mo, hindi mo na pwede yung i-renew. Back to square one ka, which is getting the student's permit hanggang makakuha ka na ulit ng lisensya. Next sa tanong, matagal naman na ako nagmamaneho, experience na ako, kaya nga meron ako lisensya. Pwede bang hindi ko na i-take yung comprehensive driving exam o yung CDE na tinatawag? Basic na sagot, hindi. Hindi mai-renew ang lisensya mo kung hindi mo i-take yung comprehensive driving exam. Unang-una, convenient naman na yan mga brother. At your own pace, at your own time. Dahil meron na rin yung available online through the LTO portal. At saka isa pa, free yan, libre. At ang next na tanong, paano brother kung weekend or holiday, pwede ko bang iproseso yung renewal ng driver's license ko? Kaya nga tayo, may video na ganito. Dahil at any point in time, kahit alas 3 pa ng umaga na pagtripan mo na mag-asikaso ng renewal ng license mo, okay lang yun. Kasi nga, you are doing this online. Pero pagdating dun sa actual appointment date mo sa LTO, you would obviously have to follow yung operating hours at saka syempre yung booked appointment date mo with LTO kung kailan ka mismo pupunta doon. Pero yung entire process of going through this online, pag-upload ng medical certificate mo, pagkuha mo ng comprehensive driving exam, at iba pa, at pag-accomplish mo ng LTMS portal, lahat ng yan, you can do this at your own pace and at your own time. So, try nyo mga brother. Ako kasi hindi pa due sa renewal yung aking lisensya. So, sa mga brother natin dyan, itry nyo, sundan yung mga steps na yan. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo sa baba. At pag-usapan natin yan, pipilitin nating masagot. Pero sa ngayon, sana nakatulong tong video na to. Lalong-lalo na ngayon, kung magre-renew ka na ng lisensya, tag-ulan, hirap kang bumiyahe, mukhang para sa'yo talaga to. At kung nakatulong, ma-appreciate namin at magpapasalamat kami sa inyong bawat like, comment, or share dahil malaking tulong yan para marami pang makapanood ng mga useful video katulad nito. At saka syempre, para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips katulad nito, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till the next video mga brother.